Napanood ni Olga ang isang eksena sa bintana na iniwan ang kanyang bibig na nakabukas. Ibinigay ng kanyang ina ang mga susi sa apartment sa kanyang kapatid, habang ang buong pamilya, asawa, mga anak na teenager at walang katapusang maleta, handa na sakupin ang puwang na dapat na maging kanya. Si Laria ay nananatili sa amin ngayon at nakipag-ayos ka rito kasama ang mga anak. Narinig niya ang tinig ng kanyang ina, na puno ng isang otoridad na walang iniwan na silid para sa pag-aalinlangan. Ngunit ang kapalaran, ironic tulad ng lagi, ay nabuo na ang mga plano nitong buwagin ang farce na iyon. At ito ay tulad nito, nang walang babala, na ang lahat ay nahulog. Magandang gabi mga tagapakinig. Ito ay Andrew Branco at nasa Intriga de Familia Channel. Ngayon ay nagdadala ako sa iyo ng isang kwento na pukawin ang iyong damdamin dahil ang pinakamasakit na pagtataksil ay madalas na nagmula sa kung saan hindi namin ito inaasahan. Handa na? Kaya sundin. Palaging hinahangaan ni Olga ang kanyang ina. Sa katunayan, ang paghanga ay hindi sapat upang ilarawan ang paggalang na naramdaman niya para kay Galina, isang malakas, determinadong babae. Ngunit nagbago ang lahat ng si Egor, ang ex-sundalo na may mahigpit na postura at kinakalkula ang ngiti, ay dumating sa pinangyarihan. Nakilala sa isang resort sa Sochi, siya ay naging bagong pamantayan ng paghahambing sa pamilya, at si Sergio, asawa ni Olga, ay hindi kailanman lumabas ng maayos sa equation na ito. Hindi bababa sa mayroon siyang ambisyon, sabi ni Galina, na parang ang katotohanan na si Sergio ay isang dedikadong inhinyero at ang isang kasalukuyang ama ay walang halaga. Tulad ng kung ang pagtataas ng kambal sa isang masikip na sweldo at ang isang suffocating mortgage ay hindi sapat. Ang kanilang buhay ay hindi na madali. Ang pagdating ni Misha at Masha ay naging budget sa isang hindi malulutas na palaisipan. Ang 3 silid-tulugan na apartment sa studio na binili ng labis na pagsisikap ngayon ay isang hindi matatag na pasanin. Si Sergio ay halos hindi makagawa ng mga pagtatapos sa kanyang sweldo sa pabrika, at si Olga, isang accountant sa pamamagitan ng pagsasanay, ay kailangang isuko ang kanyang karera upang alagaan ang kanyang mga anak. Bawat buwan ay isang labanan. Hanggang sa isang gabi, habang si Sergio ay tumba sa mga bata at siya ay pinukaw ang hapunan, tumunog ang telepono. Ito ay si Galina, na may isang panukala na parang isang lifeline. Anak na babae, bakit hindi ka lumipat dito? Malawak ang aking bahay, sapat na para sa lahat. Magrenta sila ng iyong apartment at gagamitin ang pera upang mabayaran ang utang. Nag-atubili si Olga. Ang ideya ay nalutas ang problema sa pananalapi, ngunit ang pamumuhay sa ilalim ng parehong bubong tulad ng kanyang ina, at mas masahol pa, kasama si Egor, kasama ang kanyang mga barracks quirks, ay masyadong mataas ang isang presyo. Makikipag-usap ako kay Sergio, sumagot siya, na hinuhubaran ang kanyang oras. Sa kanyang pagtataka, sumang-ayon kaagad ang kanyang asawa. Ito ay ang perpektong paraan out. Nakatipid kami ng pera, isara ang mortgage ng mas mabilis at kahit na may tulong sa mga sanggol. Sinubukan ni Olga na bigyan ng babala sa kanya, nakalimutan mo ba na tinatrato niya kami tulad ng isang pasanin? Na ikinukumpara kanya sa taong ito Egor sa lahat ng oras. Ngunit si Sergio, maasahin sa mabuti tulad ng lagi, na ibitas lamang ang kanyang mga balikat, maaari nating hawakan ito. Hindi bababasa hanggang sa maging mas mahusay ang mga bagay. At sa gayon, laban sa kanyang sariling intuisyon, tinanggap niya. Ngunit kung ano ang dapat na isang kaluwagan, ay naging isang bangungot ng paunang pagbabayad at mga dahilan. Una, nagkaroon ng biglaang sakit ni Egor. Olga, maghintay ng 1 pang buwan, inaalagaan ko siya. Pagkatapos isang tikagyat na pag-aayos sa silid ng panauhin. Pagkatapos isang hindi inaasahang paglalakbay upang bisitahin ang isang maisakit na kaibigan. Ang bawat tawag ay isang bagong pangako na ipinagpaliban, ang bawat dahilan ay tunog na mas mali kaysa sa huli. Hanggang sa naintindihan ni Olga, hindi na nais ng kanyang ina na tanggapin sila. Wala lang akong lakas ng loob na aminin ito. Hanggang sa Sabado ng umaga. Ang kambal ay sumigaw ng walang tigil at si Olga, na ubos, ay nagpunta upang sagutin ang intercom. Ang nakita niya ay iniwan ang kanyang paralisado, si Galina, ang kanyang kapatid na si Nicolao, ang kanyang hipag na si Laria at ang kanyang 2 pamangkin na teenager, lahat ay may mga maleta at kahon na nakasalansan sa kisam. At, mas masahol pa,
ang mga susi sa bahay ng kanyang ina na ibinigay ng isang matagumpay na ngiti. Narito ka pupunta, si Nicolau. Si Laria ay nananatili sa amin ngayon at maaari kang manirahan doon kasama ang mga bata. Maraming silid. Nadama ni Olga na nawala ang sahig. Ito ang kanyang pagkakataon, ang kanyang pakikitungo, ang kanyang pag-asa para sa kaluwagan. At ang kanyang ina, nang hindi kumikislap, ipinagkanulo siya ng walang babala. Ano ang nangyari? Tanong ni Sergio, papalapit. Itinuro lamang niya ang screen, at ang katahimikan na sumunod ay mas mahusay kaysa sa anumang mga salita. Ngayon ay may katuturan, bulong niya. O siya, malapad ang mga mata. Siya ay bidding ang kanyang oras. Ang bahay ay palaging para kay Nicolau. Tumunog ang doorbell. Pumasok si Galina na may sapilitang ngiti na sinundan ng kanyang kapatid at hipag. Olga, Sergio, anong sorpresa? Papasok tayo. Mayroon tayong bago, inanunsyo niya, na parang isang pagbisita sa kagandahang loob. Humakbang pabalik si Olga, hinayaan silang lumipas habang kumukulo ang galit sa loob niya. Isipin mo lang, patuloy na Galina, nang hindi napansin ang yelo sa hangin, nakuha ni Nicolas ang isang promosyon sa Moscow. Ngunit ang pag-upa doon ay imposible, kaya naisip ko, bakit hindi manatili sa aking bahay hanggang sa sila ay tumira? Tumawid si Olga. At kami, tanong niya, inaayos ang mga mata ng kanyang ina. Ipinangako mo sa amin ang apartment na ito. Pinaplano na namin na magrenta sa amin upang bayaran ang mortgage. Nag-atubiling si Galina, ngunit mabilis na nakuhang muli, anak na babae, mayroon kang isang lugar upang mabuhay. Hindi si Nicolau. At ang mga bata ay nangangailangan ng katatagan, hindi ba? Katatagan? Paulit-ulit na Olga, na may isang mapait na pagtawa. Ang aming katatagan ay gumuho ng maraming buwan at alam mo ito. O nakalimutan mo ba kung ano ang nais na mabuhay sa gilid, na may dalawang maliliit na bata at isang utang na hindi magtatapos? Sinubukan ng kapatid na mamagitan, sinabi ni nanay na hindi ka nagmamalasakit. Kinumpirma ni Galina, nagmamadali, syempre hindi. Naiintindihan niya, hindi ba siya, Olga? Ito ang huling dayami. Tumakbo ang kambal sa silid, sumisigaw, ngunit walang nakarinig sa kanila. May naramdaman si Olga na maisnap sa loob niya. Mga taon ng paghahambing, ng walang laman na mga pangako, ng palaging pagiging pangalawang pinakamahusay, lahat ay sumabog ng sabay. Iwanan, anya, mababa ngunit matatag. Ano, binuksan ni Galina ang kanyang mga mata, walang kasalanan. Sinabi ko na lumabas, paulit-ulit na Olga, ngayon ay mas mataas. Lahat kayo. Ngayon. Sinubukan ni Nicolau na magtaltalan, Olga, mahinahon nating pag-usapan. Ngunit si Sergio, sa wakas ay nawala ng pasensya, gupitin, ano ang pinag-uusapan mo? Mayroon kang dalawang malalaking anak at isang asawa na nagtatrabaho. Bakit hindi ka nagrenta ng isang bagay sa halip na depende sa iyong ina? Naging maputla si Galina. Nag-espiya ka ba? Stammered siya. Hindi ko na kailangan, sagot ni Olga, malamig. Nakita ko ang lahat sa intercom. Nakita kong ibigay mo sa kanya ang mga susi, naririnig mong sinabi mo na si Laria ay mananatili sa iyo, habang niloloko mo kami ng maraming buwan. At mayroon ka pa ring nerve na makarating dito, nakangiti, na parang walang nangyari. Ang katahimikan na nahulog ay tumusok. Iwanan, inutusan muli si Olga, sa oras na ito nang walang silid para sa isang tugon. Ang aking bahay ay walang lugar para sa pagkukunwari. At ikaw, tinitigan niya ang kanyang ina, na wala ng karapatang tawagan iyon. Binuksan ni Galina ang kanyang bibig, ngunit walang nakitang mga salita. Nicolau, napahiya, kinuha ang mga bag si Laria, sa unahang pagkakataon, ay tila naunawaan ang grabidad ng sitwasyon. Nagsampa sila, tulad ng mga daga na nahuli sa isang bitag. Nang magsara ang pinto, niyakap ni Sergio ang kanyang asawa. Tama ka, bulong niya. Huminga ng malalim si Olga, tinitingnan ang kanyang mga anak, na ngayon ay naglalaro sa sahig, na walang gana sa drama. Sa unahang pagkakataon sa mga buwan, nakaramdam siya ng isang timbang na itinaas ang kanyang mga balikat. Hindi ko kailangan ang bahay ng aking ina. Hindi ko kailangan ang kanyang mumunang pagmamahal. Mayroon siyang sariling pamilya. At, sa unahang pagkakataon, pipiliin kong ipaglaban siya, alon, kung kinakailangan.
Ang apartment na iyon ay akala mo hindi namin kayang bayaran? Sergio, kaya natin. At hindi lamang natin ito kayang bayaran, babayaran natin ito, kasama ang 2 bata, isang kita, at pagpapasya na hindi mo alam na mayroon ako. Ang katahimikan na nahulog sa silid ay sobrang makapal na maaari mong i-cut ito ng isang kutsilyo. Si Elrisa ang unang bumangon, inaayos ang kanyang bag sa kanyang balikat na may dry gesture. Halika, hindi kami malugod dito. Si Galina Stepanovna, na natigilan pa rin sa paghahayag ng kanyang sariling anak na babae, sinubukan na bigyang katwiran ang kanyang sarili, ang kanyang tinig na nanginginig, Olenka, nagkamali ka. Gusto ko lang tulungan kayong dalawa. Siguro maaari kang tumalikod sa bahay? Hindi man lang siya tinitingnan ni Olga. Lumayo ka, nanay. Pumunta ka lang. Nang sa wakas ay sarado ang pinto, sumubsob si Olga sa sofa at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Umupo si Sergio sa tabi niya, ang bigat ng kawalan ng katiyakan na nakabitin sa pagitan nila. At ngayon, tanong niya, pagkatapos ng mahabang katahimikan. Nagbabasa siya. Itinaas niya ang kanyang ulo, at sa kanyang mga mata, walang luha, ngunit isang siga na hindi niya nakita sa maraming taon. Alam mo kung ano? Talagang hinalinhan ko na ang lahat ay naging ilaw. Hindi ba babasa ngayon alam natin ang totoong halaga ng mga pangako ng aking ina? Bumuntong hininga si Sergio, pinapatakbo ang kanyang mga daliri sa pamamagitan ng kanyang buhok. Ngunit ano ang tungkol sa mortgage, Olga? Kumusta tayo, di? Ngumiti siya. Isang mabagal, halos nakangiting-ngiti. Naaalala mo ba ang reserbasyon na pinag-uusapan ko? Ang magiging para sa pista opisyal. Tumango siya, nalito. Iyon ay 20,000 itinago mo. Hindi ito 20. Ito ay 200. Nanlaki ang mata niya. 200,000. Nag-save ako ng kaunti mula sa bawat sweldo dahil bago ang maternity leave. Nais kong sorpresahin ka sa isang paglalakbay, ngunit siya ay nagkibit, balikat, ngayon na ang pera ay may mas mahusay na patutunguhan. Hinila siya ni Sergio sa isang yakap kaya masikip siya, halos mahuli siya. Hindi ka paniwala. At hindi iyon lahat, patuloy niya, na gumagawa ng mga plano sa kanyang ulo. Nakita ko ang isang bakante para sa isang part-time, remote accountant. Ang mga bata ay mas matanda, posible na mapaunlakan. Lumipas ang 3 araw. Ang telepono ni Olga ay patuloy na nag-ring, Galina Stepanovna, igiit, ngunit hindi siya sumagot. Sa 4 na araw, isang kumatok sa pintuan. Sa kabilang panig, si Egor Filipovich, na may isang cake na napakalaking ito ay halos magkasya sa kanyang mga kamay. Maaari ba akong pumasok? Tanong niya, maingat ang kanyang tono. Naging kapayapaan ako. Hayaan siyang pumasa, nagulat. Inilagay niya ng mabuti ang cake sa mesa, na parang alok ng truce, at naupo, natitiklop ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Hindi alam ng iyong ina na narito ako, nagsimula siya. Ngunit sa palagay ko dapat akong pumasok. Ang ginawa niya ay mali. Tumawid si Olga. Sa palagay mo ba? Sigurado ako, nakumpirma niya, na may isang katatagan na walang iniwan na silid para sa pag-aalinlangan. Nagmula ako sa isang pamilya ng 6 na kapatid. Ang aking mga magulang ay palaging hinati ang lahat ng pantay, nang walang paborito. Tumahimik siya, na parang tinitimbang ang kanyang mga salita. Sinubukan kong iwaksi si Galina Stepanovna mula sa ideyang ito kasama si Nikolai. Sinabi niya na hindi mo ipinangako ang isang tao at ibigay ito sa isa pa. Ngunit siya, ginagaya niya ang matigas na tono ng babae. Kolya ay palaging mahina, kailangan niya ng suporta. Hindi mapigilan ni Olga na matawa ng tuyo. Kilala mo siya ng mabuti. 2 taon ng pag-aasawa ay nagbibigay sa iyo ng isang tiyak na pagpapalagayang loob, ungol niya. Ngunit hindi lang ako dumating upang makipag-usap. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang jacket at dinulas ito sa buong mesa. Narito ang 500,000 rubles. Upang makatulong sa mortgage, hindi bababa sa simula. Isaalang ang isang paghingi ng tawad sa aking ngalan para sa pag-ugali ng iyong ina. Paralisado si Olga. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Maaari. At ito ay anya na walang silid para sa talakayan.
Bibili ako ng isang bagong kotse, ngunit maaaring maghintay ang kotse. Hindi mo kaya. Bakit? Iginiit niya na tigilan. Bahagya mo kaming kilala. Ngumiti si Egor Filipovich, isang tunay na ngiti na lumiwanag ang kanyang pagod na mga mata. Dahil ito ang tamang gawin. At dahil nakikita ko ang lakas sa iyo na ang iyong kapatid ay hindi kailanman nagkaroon. Tumingin siya sa paligid na parang sinusuri ang bigat ng 4 na pader. Pamamahala ka, alam ko. Ngunit ang isang maliit na dagdag na tulong ay hindi masakit. Matapos ang isang mahabang katahimikan, kinuha ni Olga ang sobre. Salamat. Hindi ko alam kung paano di. Hindi mo na kailangang sabihin kahit ano, nagambala siya, tumayo. Ngunit sa iyong ina, dapat kang gumawa ng kapayapaan. Hindi siya kumilos mula sa mali siya, nabulag lang siya ng pag-ibig sa kanyang anak. Nang umalis siya, matagal na ang ginugol ni Olga sa pera, na parang isang himala o isang bitag. Nang umuwi si Sergio mula sa trabaho at sinabi niya sa kanya ang lahat, hindi siya naniniwala. Siguro hindi siya napakasama pagkatapos ng lahat, bulong niya ng may pag-iisip. Ang iyong ina ay may mahusay na panlasa. Tumawa si Olga. O siya ay naka-pivot sa amin. O pareho, sumang, ayon si Sergio, hinalikan ang kanyang noo. Ngunit ang 500,000 ay hindi tumanggi. Makalipas ang 1 linggo, sa wakas ay sinagot ni Olga ang telepono. Ang pag-uusap kay Galina Stepanovna ay maikli, panahunan, na puno ng mga dahilan na tunog ng tunog. Alam niya, tumawag ang kanyang ina dahil hiniling ito ni Egor Filipovich. Ngunit 1 buwan mamaya, may hindi inaasahang nangyari. 1 linggo ng hapon, habang naghahanda sila ng tanghalian, may kumatok sa pintuan. Si Nikolai ay naroon, maputla, bumagsak ang kanyang mga balikat. Maaari ba akong pumasok? Tanong niya. Boses nasira. Pinayagan siya ni Olga. Bumagsak siya sa sopa na parang hindi na siya sinusuportahan ng kanyang mga paa. Pinaputok nila ako. Hindi ko na ipasa ang panahon ng probasyon. Pasensya na, tuyo na sabi ni Olga. Kumusta naman si nanay? Tumawa si Nikolai, isang walang tuwa na tunog. Galit siya. Sinabi niya na pinabayaan ko siya, na nakipaglaban siya sa iyo dahil sa akin at hindi ako tumugon. At ngayon, tanong ni Olga, nakakaramdam ng kakaibang kaluwagan sa loob niya. Hindi ko alam, inamin niya, na pinapatakbo ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Nais ni Risa na umuwi. Kahit papaano may trabaho doon. Dito wala kaming gamit. Tahimik sandali si Olga. Pagkatapos, nakakagulat sa kanyang sarili, sinabi niya, siguro ito ay pinakamahusay. Simula sa simula, nang walang lahat ng presyon na ito. Tumingin si Nikolai sa kanya. Sa tingin niya, sigurado ako, sabi niya. At, pagkatapos ng isang pag-pause, kung kailangan mo ng tulong sa paglipat, si Sergio at malalaman ko ito. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Hindi ko ito nararapat. Nararapat niya ito, sagot ni Olga, simple. Kapatid ka ko. Kinabukasan, isang mensahe sa cellphone, maaari ba akong dumaan at makipag-usap? Nang lumitaw si Galina Stepanovna sa pintuan, bahagya siyang nakilala ni Olga. Ang ina ay mukhang parang may edad na 10 taon sa 1 buwan, lumubog ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay. Olenka, nagsimula siya, sa sandaling nakaupo sila, mali ako. Patawarin mo ako. Para sa ano, eksakto, ina, tanong ni Olga, nang hindi nagbibigay ng 1 pulgada. Para sa pagsisinungaling sa iyo o para sa palaging pagpili ng kolya? Ibinaba ni Galina Stepanovna ang kanyang ulo. Para sa lahat. Akala ko tinutulungan ko siya, ngunit mas masira ko lang siya. Dinala niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, na parang sinusubukan na burahin ang mga linya ng pagkakasala. Ipinaliwanag sa akin ni Egor Filipovich na ang tunay na tulong ay hindi malulutas ang lahat para sa isang tao, naroroon ito kapag natitisod sila. Matalino siya, Egor, puna ni Olga, tuyo. Sumang, ayon ang ina, na may buntong, hininga. At hinahangaan kanya ng marami. Sinabi niya na malakas ka, independenteng sa paraang laging gusto kong maging. Tinitigan siya ni Olga sa kawalan ng paniniwala. Seryoso. Sumusumpa ako, tiniyak ni Galina Stepanovna. At atubili siya,
sinabi niya na kung hindi ako gumawa ng kapayapaan sa iyo, aalis siya. Ayokong mawala siya. Tumawa si Olga, isang malakas, tunay na pagtawa. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit. Hindi lamang para doon, nagprotesta ang ina, halos nasaktan. I miss you. Ang mga apo. At nahihiya ako sa ginawa ko. Nag-usap sila ng maraming oras. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, naramdaman ni Olga na nakikinig ang kanyang ina, talaga. Nang bumangon si Galina Stepanovna, tinanong niya, kumusta naman si Kolya? Babalik ba siya? Sagot ng ina. Siya at si Lisa ay aalis sa susunod na linggo. Nais kong mag-alok sa apartment sa iyo. Si Egor at gumugol ako ng mas maraming oras sa dacha, maaari mong magrenta ng iyong ati. Ngumiti si Olga, nanginginig ang ulo. Salamat, ngunit hindi namin kailangan ito. Nakakuha ako ng isang malayong trabaho, na promote si Sergio. At tumahimik siya ng husto, kami ay may mapagbigay na tulong mula sa isang kaibigan. Tumango si Galina Stepanovna, pag-unawa. Egor. Sinabi niya sa akin. Alagaan mo siya, ina, seryosong sinabi ni Olga. Sulit siya. Pagkalipas ng 6 na buwan, si Olga ay nasa bintana, nanonood ng Sergio na naglalaro kasama ang kambal sa likuran. Sa tabi niya, si Galina Stepanovna ay umiinom ng tsaa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paningin ng kanyang mga apo. Alam mo, sabi ng ina, nang hindi tinitingnan ang mga bata, palagi kong naisip na kailangan ako ni Kolya kaysa sa iyo. Tumahimik siya, na parang nasasaktan ang mga salita. Ngunit sa huli, mas malakas ka kaysa sa akin, naisip niya. Ngunit kailangan nating lahat ng suporta, nanay, sagot ni Olga, marahan, na parang huminahon hindi lamang sa kanyang ina, kundi pati na rin ang kanyang sariling mga alaala. Sa iba't ibang paraan. Noon ay tumunog ang telepono. Sumagot siya, nakinig sa pagtaas ng pansin, at nang siya ay nag-hang, ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa isang tagumpay na hindi na kailangan ng mga salita. Iyon ay mula sa bangko, anunsyo niya, na lumingon kay Galina Stepanovna na may isang ngiti na sumilaw sa silid. Binayaran namin ang mortgage. Nang maaga, niyakap siya ng kanyang ina na may lakas na nagsasalita ng higit sa anumang papuri. Ipinagmamalaki kita, Olenka. Ako talaga. Nang maglaon, nang matulog ang mga bata at ang bahay ay parin, nagbahagi si Olga ng isang lihim kay Sergio. Sinunog ng maraming buwan. Sinabi niya kung paano, 6 na buwan bago, nang mapanood niya ang pag-usap sa pagitan ng kanyang ina at Nikolai sa screen ng intercom, halos malunod siya sa luha ng galit, hanggang sa, biglang, isang tawa ang kumuha sa kanya, hindi inaasahan at nagpapalaya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin, pagtatapat niya, ang kanyang mga daliri na naglalaro kasama ang kanyang tiako. Ngunit bigla kong napagtanto kung gaano kamangha ang sitwasyon. Sa halip na umiyak, nahanap ko ang aking sarili na tumatawa hanggang sa masaktan ito, iniisip ang kanilang mga mukha nang nalaman nilang narinig ko ang lahat. Napansin siya ni Sergio, maalalahanin, bago sumagot, minsan kailangan mong pumunta sa gilid ng kailaliman upang matuklasan kung ano talaga ang kaya mo. Tumango si Olga, nagniningning ang kanyang mga mata. At upang malaman kung sino ang karapat, dapat na nasa tabi namin. Nagpalitan sila ng hitsura, at ang ngiti na lumitaw sa pagitan nila ay tahimik na kumpirmasyon na napili nila ng tama. Sa labas, ang mga unang snowflake ay nahulog, naghabi ng isang puting kumot sa buong mundo, na parang ang kalikasan mismo ay nagdiriwang ng isang bagong simula. 5 taon na ang lumipas. Ang kambal, na ngayon ay may mga backpacks na mas malaki kaysa sa kanilang mga likuran, patungo sa kanilang unang klase, habang pinihit ni Olga ang kanyang remote na karera sa accounting sa isang maunlad na maliit na negosyo. Si Sergio naman ay kinuha bilang pinuno ng isang kagawaran sa pabrika, na may kumpiyansa na ang oras at kasipagan lamang ang maaaring makayanan. Si Nikolai, pagkalipas ng mga taon ng mga pagkakamali at mga dahilan, ay bumalik sa kanyang bayan kasama ang kanyang pamilya at binuksan ang isang tindahan ng mga bahagi ng auto. Hindi na niya hiniling ang kanyang ina ng pera, sa kabaligtaran, nagsimula siyang magbayad, unti-unti, mga lumang utang, na parang ang bawat roble ay bumalik ay isang piraso ng nakuhang dignidad. Si Galina Stepanovna at Yegor Filipovich, sa wakas,
ay naging opisyal kung ano ang nakilala ng puso sa mahabang panahon. Lumipat sila sa dacha, na naging hindi lamang isang bahay, ngunit isang bahay. Ang mga dingding ay pinainit ng pagtawa, ang mga bintana ay nakabukas sa amoy ng sariwang tinapay, at isang hardin na umunlad sa ilalim ng pangangalaga ni Igor. Tuwing katapusan ng linggo, napuno ng pamilya ni Olga ang mahabang kahoy na mesa, ang mga bata na tumatakbo sa paligid ng bakuran kasama ang kanilang lolo, si Sergio na bumaling mga skewer sa barbecue. Habang ang mga kababaihan ay naghanda ng mga salad at nagpalitan ng alam na sulyap. Sa isa sa mga hapon na ito, nang ang araw ay nagbubuhos ng ginto sa bukid, hinila ni Galina Stepanovna ang kanyang anak na babae sa isang sulok ng beranda. Alam mo, Olya, Anya, mababa ang kanyang tinig ngunit matatag, iniisip ko ang tungkol sa araw na iyon kasama ang intercom. Ito ang sandali na halos mawala kita. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong gawing tama ang lahat. Niyakap siya ni Olga, naramdaman sa pagkakahawak ng kanyang ina, hindi lamang panghihinayang, ngunit pasasalamat. Nagpapasalamat din ako. Minsan kailangan namin ng isang mahusay na takot upang makita kung ano ang talagang mahalaga. Sa pag-uwi sa bahay, habang nagiging madilim, biglang tumawa si Olga. Tumingin si Sergio sa kanya, nakakaintriga. Ano ang iniisip mo? Umiling-iling siya, nilibang. Alam mo kung minsan ang pinakamasamang scares ay nagiging pinakamahusay na mga aralin. At hindi ko ikinalulungkot ang pagsilip sa intercom na iyon ng kaunti. Dahil doon, sa sandaling iyon ng galit at pagtawa, na ang kanyang buhay ay tunay na nagsimula, libre, ang kanyang sarili, hindi matitinag. Sa pagtingin sa backseat, kung saan ang mga bata ay natutulog kasama ang kanilang mga mukha na naiilaw ng mga ilaw na ilaw mula sa mga istasyon ng gas, alam ni Olga, ang lahat ay nahulog sa lugar ng eksakto. Kahit na ang matandang nasaktan ay naging isang nakakatawang kwento, isa sa mga sasabihin ko sa aking mga apo sa isang araw, ang salaysay kung paano nagbago ang isang iisang ninakaw na dialogo, magpakailanman at para sa mas mahusay, ang kapalaran ng isang pamilya.